Morning mga katrops, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Sa mga talong, kung mapapansin nyo, meron pa rin tusok. So hindi pa naman talaga totally nawawala, pero iba yung spray natin. Kasi ito yung walang gamot gawa nga, pumapasok siya sa loob ng talbos. May uod dito sa loob yan. Pero hindi na ganun karami. Pa konti-konti na lang. Kaya ayan, na-spray natin kahapon to sa isang araw. Ayan. So itong sa talong, i-spray na lang ng ng grass zero yung nandun, kukunin namin, tatabasin namin yung sa may ampalaya. So let's go, dun muna tayo. Nakita ko lang. Halika rito, cameraman. Kano bayad mo dyan? Mahal. Isang linggo 7 araw. Masama mak, yung camera pa magbabayad doon sa kinukuhanan. Mga katrops, nakakasabit na yung balbas ng ampalaya sa sa betting. Mas maganda i-aalisin niya kasi napatabaan natin kahapon. Mga 7 days pataba ulit tayo. So damo na tayo. Sige, parang Carlos, diyan ka na. Iiwan natin to kasi ito galgras katiyari natin. Let's go, dun tayo, nadamo na yan. Yung alin? Panabas. Yung panabas o yung kamay mo? 200 may kapuno yan. Kaganda na yan Magkano kaakit na? Takot na sa 500. Grass cutter na. Grass cutter na yan, Mac. Susunod.
Ngayon di pa pwede, di pa makikita yung puno niyan. Kaya tabas-tabas muna. Pagka naman na sumampa na yung rito yan, kita na yung puno yan, malaki na. Ganun talaga. Ako, di mo mapapagpusin ng ganyan. Ha? Di mo mapapagpusin. Dito na yan po. Oo. Tara! Tara! Ayan, sumadsad na yung mga damuhin. Sa Ampalaya, sa ano naman. Kaya ako sa Kalamansi naman. Yung pagitan. Ay. Ha? Oo. Grass cutter. Yung pambibira ko dyan. Ito maganda na oh. Talagang sampa na yung talbos. Ha? Meron pa dyan. Oh, yan ang sinasabi ko. Ay, meron pa isa rito na naiwan. Balikan na lang. Inom muna tayo ng tubig. Si Malutong Vlog nagagrass cutter. Ayaw yung sitaw. Ayan. So nakailan yung sitaw ngayon? 300? 3,000. 300 walang bunga na ubos din doon sa kauulan. Ayan, kain muna kayo mga trops. Sinigang na karne. Kain na na. May naiwan pa palang dalawang dayos dito na putot. Titry na namin. Ayan, so nagagrass cutter na sila sa bungad. Ayan, ito. Ayan, pre, tigisa tayo. Ayan, dyan saka ere. So ito, gagrass cutter na lang to. Ito yung mga pagitan niya na yan. Ito ang dadamuhan natin, yung sa may Ampalaya mismo, kasi hindi naman masusuot ng ano to eh, grass cutter eh. Para lumabas yung Ampalaya. Ito yung kulitis. Yan yung maliliit na yung kulitis yun. Kailangan kasi natatanggal na rin eh. Sabit na lang natin dyan. Ay, putol pa yung tansi. Pintong ko muna. Pintong na. Ay.
pala yung kulitis. Ang ganda na ng mga ampalay eh. Kaya lalo na nung napatabaan ng dilig. Pagka kasi dilig na sandali nakakagat yung pataba niya. Pagka naman budbod mga 3 to 4 days bago kumagat yung ano pataba. Maganda ang dilig pagka sa mga bagong halaman. Dito naman ang lupa eh, yung makikita nyo, ito yung ibabaw, pero pag hinukay mo yan basa yan, no? Trick na trick. Puntahan ko lang nag-grass cutter na to, hindi mapandar yung grass cutter eh. Hindi ko pa naririnig na sumasati. Tatanggal natin lahat ng nakikita nating bato rito sa loob. Nilalabas natin kasi delikado yan pagka tinamaan ng talim ng grass cutter. Ito yung ano, ito yung grass cutter na. Ayun, linis. Kaya mga trucks, grass cutter na. Ayan sa may Kalamansi na. Tol Nariel, si Manchaga saka si Meltong Vlog, sila muna yung kumana. At bubunutan pa namin ng damo yung nasa plastic doon. Ayan na yung nakalinis nila. Bali, 1, 2, 3, 4 pang-5 butas to, pang-6, pang-7. Di baling malayo sa puno, sabi nga ng kalamansi. Kasi yung sa puno ng kalamansi, mamanu-manuhin na lang na tabas yun para siguradong hindi makakaputol ng kalamansi. Yan, kada isang butas niyan, isang sadsaran doon. So, tumili na rin tayo ng gas.
Ayan, linis na lahat mga traps. Kalamansi na lang matitira dyan, saka yung ampalaya, yung mga sili, mga nagsara na yung bulaklakan. So ala na, ano yun na rin nila, lilinisin na rin. Malaki mula kaninang maga. Ngayon pala ako mapupunta rito kasi nga nag-focus muna kami rin sa damuhin na ampalaya rito para mayari na. Gaya ngayon nag-grass cutter, sunod naman yan, ito namang nasa may talong na yan, para malinis ng buo. Saka doon sa mga ito, take din tayo dito sa mga buko, sa mga halaman dito. Mga ilang araw lang ano naman yan, papatubig sa mga halaman gaya dun sa ampalayang nandun, dahil napatabaan yun. So kailangan patubigan yung mga buko. Ayan na, ganyan na siya. Ayan. Ito yung mga halaman dito. Yan, mangga. Ayan. Ayan yung tawag ito, langka. Ito, nakalimutan ko to kung mayroong anong mga pangalan ng halaman na to. Mga pangkaraniwan lang. Ayan, ganyan. Chico, atis, tapos suha. Ito yung manggang malaki. Yan, kamyas. Ito yung bayabas. Yan. Dito sa buko, bali mayroong isang punong mahina. Ayun yung nandun sa dulo na yun. So sitaw naman yun. Yung kubo rito nakaayos na. Ito bali na spray pa lang din ng inaulit kahapon to. Yung mga bunga niya taas, ayan, bunga sa taas naman. Ayan yung mga yan. Yung sa ano, yung sa baltik ng dahon, medyo napigil natin sa gamot, no? Ito yung mga siling Taiwan. Ayan, may mga bunga siya pero wala pa namang ganong pula. Tapos siyang pula. Yung iba ano rin eh, parang sakit, yung may patsi, nakakaroon ng patsi. So yung mga hulip na ampalaya, yan na. Ganda rin natin sa kanila kaya. Tapos na. Yan yung mga hulip. Hindi siya ganong ano pa, hindi pa siya halatain sa dayos. Titingnan mo medyo manipis pa talaga kasi nga yung mga nasa pagitan niya eh, kasalukuyan pa lang talagang
sumasampa. Yung iba nga ayan, oh. Gayanir eh, hindi pa nakasampa. Sasampa pa natin. Ayan. Pagka siguro sa taas na eh baka anuhin na, palaran na tayo na magkaroon ng bungang maganda dahil marami namang ano eh, marami namang bungang kuwan eh. Ayan. Maliliit sa dingding, talagang walang ganong bunga. Sa ano naman, ngayon pa lang din ako nakapag-ampalaya, hindi pa naman talaga sadyang nag-aampalaya kami. Dati ang mga tinatanim namin gaya ng patola, yan yung patolang may palikpik, katan kami yan, upo na nakabalag. Sa ampalaya hindi ko pa ganong ano, pero kumbaga ano, parang kinukumpara ko rin sila sa ibang halaman na pag may sakit na gaya nga ng mga baltik-baltik na yan, pag di mo napigil yan kasi hanggang sa itaas magdidilaw yan. Kaya kailangan sa baba pa lang, pag nakita mo na timano eh, lalapatan mo na ng gamot. Ito bukas eh, pwede nang patubigan ni paring Carlo bukas to, para hindi sila magkasabay, kasi sa makalawa pwede nang patubigan yon. So baka bukas namin ikasa yung ano nito, yung makina. Bali i-change oil ko na ngayon. May langis naman tayo nakaabang dyan, papalitan ko na ng langis para isang baba na lang, kasi gamitin na naman yung makina niyan pag ganyan. Bukas pwede na namin ikasa. Ay, so yun, magpupuno-puno tayo ng kalamansi, trops. Ayan. So dito naman sa may lugar namin, dito sa napwestuhan namin na to, okay na kami rito, kontento na kami rito, masaya na kami rito. Saka yun lang, nakakaraos yung pamilya namin eh, okay. Hindi na yung kung saan sa kami magkahagilap dito, kahit pa paano kaya kayo magkakapatid, saka may pagkakaisa. Meron niyang nabalitaan ko lang na may nag-comment nga daw at minumura namin yung magulang namin. So yun yung isa sa malabong mangyari. Unang una, yun yung nagluwal sa amin. Kaya pangalawa, pinalaki kami ng maayos, diba? Kaya never naming mumurahin yung magulang namin. At ang trabaho namin ngayon, tutulong kami hanggat sa makakaya namin sa magulang namin. Hindi namin i-chapwera magulang namin, tandaan niyo yan mga katrops. Pagdating sa magulang, iba. Magulang namin babae talagang mula noon niraos kami sa paglalaban niya, niraos kami sa pamumulit niya ng palay. Kaya ngayon hindi naman siya ganun kalakas at nagme-maintenance na rin, kaya kami naman kada buwan sasahod kami. Lalo na ako,
Kasi yung mga kapatid ko talagang mahihina lang naman ang sahod niyan, hindi naman kagaya nung kahit pa paano tayo medyo mataas ng konti ang sahod sa kanila. Kaya ganong buwan-buwan, ayan, buhay yung magulang ko. Talagang tumutulong ako sa kanya, hindi yung basta pababayaan ko. Dalobat, charge muna tayo, kumuman tayo ng battery. Ay magkakapatid, mula sa panganay, tulong-tulong kami sa magulang namin. At yung magulang naman namin, kung saan niya gusto, doon namin siya dadalhin. Kagaya ngayon, nakatira siya dun sa panganay namin. Sabi ko nga, pagka gusto sa bahay, doon siya sa bahay. Sa mga sa asawa naman, wala naman kayong problema eh. Kasi sinasabi nga namin sa kanila na pag meron, bigyan. Diba? Pag may pagdidimot, lalo na magulang mo yun. Mahirap lang yung pakitang tao ka sa video. Mahirap yun. Kaya ako, sabi ko nga, umatay man ako, maraming makikipaglamay, maraming makikipaglibing. Kasi pag ako nakisama, pakisamang totoo, hindi yung pakisamang plastic. Mahirap yung pag namatay ka eh, kapitbahay mo na, minumura ka pa. Kaya habang nabubuhay tayo, mas masarap yung maraming kasama, maraming kaibigan. Kahit saan ka dumayo eh, open ka, diba? Sarap yung ganun. Magulang ko lalaki, although nagkaroon man ako ng tampo nun, pero sabi ko nga, nasa kabilang buhay na siya, wala na rin sa akin yun. Siyempre yung paglibot sa kanya, andun pa rin, ginagampanan pa rin namin bilang mga anak. Pero yung magulang namin babae, wala kami masasabi. Pinalaki kami ng tama, iniraos kami kung ano yung kaya. Nakita naman namin yun. Minsan kasama kami sa pamumulat ng palay, sa paglalaban niya, kung saan pa nakakarating. Kaya pagdating sa magulang, tandaan nyo, kahit na sino sa atin, sabi nga nila, magulang nag-iisa lang. Sabi na tayo dito sa ating pagdadamo. Sa video na to, wala akong pinapatamaan kahit na sino. Mabalita lang ako na sa isang comment section na ganun. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na ganun ang estilo namin sa magulang namin. Hindi namin siya minumura. Kung kaya namin sustentuhan, sinusustentuhan pa namin. Ayan, ako pa rin sasabihin na yung nanay namin matagal na rito,
Hindi siya nakakauwi ng ano, ng Bicol. Taga Bicol kasi si nanay eh. So hindi ako mangangako, pero tutuparin ko na lang kung ano man yung dapat. 40 years na siyang hindi nakakauwi sa kanila. Pero yung mga kapatid naman niya nagpupunta rito. Basta sabi ko nga, hindi ako mangangako. Tutuparin lang natin. Mahirap yung sasabi ka ng tapos. Dahil na sa ganung bagay. Kaya kung ano man yung kaya ko, gagawin ko. Dati matagal na plano na namin yun na iuwi si nanay sana sa Bicol para makalibot siya rin sa mga kapatid niya. So nagkataon lang noon, panahon ng pandemic, di rin kami natuloy. Pero nagkagaya ka na nga kayo magkakapatid na sabi nga namin tulong-tulong kami. Pero tutupad din yun, ika nga. Basta tayong mga ngako, gawin na lang natin kung ano yung kaya natin. O yan, nagid na namin ni Tol Nariel yung lahat ng nakalinis dito. Ayan na siya. Ayan na yung mga kalamansi oh. Lumitaw na. Kalamansi ampalaya na lang yung nakatira dyan. So yan mga katrops, at dito na nga tayo sa bahay. Ayun naman mga tindahan. So may tatanong tayo kay Mrs. kung nabigay na ba niya yung pera na para kay nanay dun sa pambiling gamot ni nanay. Kasi buwan-buwan, sabi ko nga sa inyo, tumutulong tayo, hindi man ganun kalaki, pero tutulong at tutulong tayo. Nabigay mo na ba yung pera ni nanay? Kanina pa, umaga. Ayun, good. Diba, walang sablay sa ano, sa kada buwan. So yun mga katrops, at muli po maraming salamat po sa inyong lahat sa pangunawa ninyo. Ayan, gusto ko nagpapasalamat sa pangunawa, sa suporta, sa pagmamahal na ibinibigay nyo sa amin. At sa simpleng video, napapasaya namin kayo. At kami man po tawag nito, may video, wala, mananatili kaming trabahador. Magtatrabaho kami hanggat kaya namin para sa pamilya, para sa magulang namin, sa kasama namin sa mga bahay. Ayan, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, at mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye po sa lahat.